my kaanakan, Congressman Sandro Marcos, brought up the issue of the alternate road, okay? But he did so in a way that was derogatory to me. And I said, Apo Congressman, with the eventual building of the SM Mall and the eventual operation of the SM Mall, Lawag City will have a very, very big problem with traffic. And I said, well, there's a plan to build an alternative road. Now, the reason why the amounts as large as this came about, please understand that we had a meeting with SM. When SM came to us to already begin to explain all that they were going to do in the building of SM, we had a meeting with the SM officials, with their engineers, and of course, the city engineer was also present. So, sumagot naman itong with mga all apo. respect to my tito, with all respect sa ating minamahal na mayor, ay hindi to tungkol sa pamilya kundi tungkol sa trabaho. And wag naman tayo maging sobrang defensive. I think tama naman sa sinabi ni Gov na kung ano-ano sinasabi, kung ano-ano pinagmamalaki, wag naman tayo magsinungaling. At ito, mas maganda explanation ng Rappler. Alinaw ang direksyon ni na Brian Alcid, ni na Han Dilaw, at ng buong Team Marcos Lawag. Palagay ko, yung pinakamadaling lumapit kay President Ferdinand Marcos ay lahat po ng miyembro ng Team Marcos. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-e-endorso kina Brian Alcid bilang mayor ng Lawag City at Han Dilaw sa pagka-vice mayor. Kasalukuyang konsehal ang dalawa at nangunguna sa Team Marcos sa Lawag na nasa ilalim ng 1st District ni Congressman Sandro Marcos. Ang kakaiba rito, ang pinapatalsik ng Team Marcos ni BBM ay si Michael Marcos Kion, pinsang buo niya. Anak ni dating Governor Elizabeth Marcos Kion na kapatid ng diktador. Matagal nang baluarte ng mga Fariñas ang 1st District, lalo na ang Lawag. Pero unti-unti silang naubos simula noong 2019 at lalo na noong 2022 nang manalo si Sandro kasama ng tatay niya. Hindi naman sikreto sa mga Tagalawag na hindi kasundo ng mga Marcos si Kion. Pero noong 2022 lang umabot sa puntong nag-endorse ang mga Marcos ng kalaban ni Kion, kahit pa unity ang plataporma noon ni BBM. Lalong uminit ang 2025 elections dahil wala nang pinatakbo ang mga Fariñas, pero hindi pa rin kinampihan ng mga Marcos si Kion. Kung pagbabasehan ng makinarya sa Bara-Barangay, dehado si Kion at si Vice Mayor Carlos Fariñas. Kahit hindi sila magkatandem, parang pareho na rin silang bumabangga sa Team Marcos. Ang 80 kasi na barangay sa Lawag, Team Marcos na. Naubos daw ang mga Fariñas na kapitan noong 2023 barangay elections. So it was like a coup d'etat in preparation for the coup d'etat now. What's happened now has really severely disappointed many, many people that I should be treated in this manner like I'm talagang kalaban. Not that I don't even have a shred of Marcos blood in me. Hello, Macho family. Pasaring ng presidente, hindi raw kasi nakikipagtrabaho ng maayos si Kion kina Sandro at Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotoc na anak naman ni Amy Marcos. Kailangan natin ng mga leader na bukas ang isip, handang makipagtulungan sa Primero Distrito, sa probinsya, sa buong pamahalaang pambansa. Dahil sa totoo lang, hindi natin ito nakita sa mga nakaraang taon. I have my own mind. And people accuse me of being matigas ang ulo. But I am because I have prinsipyo. Ang napili ni BBM na suportahan ay si Alcid na isang negosyante. May-ari ng isang construction company na maraming projects sa Ilocos Norte. Kahit nakaupo bilang Lawag City Councilor simula noong 2022, may hindi bababa sa 4 na projects pa rin siyang nakuha sa Lawag City. Pero ang nag-award ay hindi City Hall, kundi DPWH 1st District Office.
Siyempre may delikadesa naman ako. Hindi naman makapal ang mukha ko na gano'n. Marami naman akong negosyo, hindi lang yan. Hindi halata. Sa nakalap naming mga kontrata, nasa higit 20 ang proyektong nakuha ng kumpanya ni Alcid mula 2022. Grabe. Kung hindi mula DPWH, mula mismo kay Manotok sa Kapitolyo, at nitong Pebrero lang, nakakuha siya ng proyektong magkakadugtong na farm-to-market road sa city government ng Batak. Law-abiding citizen naman ako. Wala naman akong mga kaso. Kahit ano, kahit tignan yung track record ko, wala pa akong kaso. Sabi ni Alcid ay focus lang ang Team Marcos sa kanilang mga platapormang pang-agrikultura, urban development at anti-bullying. Good morning, Apo. Ang sabi naman ni Kyon na nakakadalawang termino na bilang mayor, kita naman daw ang mga development na pumasok sa Lawag habang mayor siya. Pero para raw bang sinasabotahe siya ng mga kamag-anak. Magbubukas na sa katapusan ng buwan ng SM Lawag. Maganda sa local economy pero tiyak na lalala ang traffic. Hindi pa raw sumasagot si Sandro sa proposal na pinasa niyang ang SM na ang gagawa ng panibagong kalsada. We submitted that to the first district. Until now, nothing. We're talking about billions of pesos of investment in Lawag, meaning that Lawag is progresivo, it's prospering. I think that's another reason why people want to get hold of Lawag. Tapos, bigat na po na pantayo ng kampanya G-Market. Kung dati, mainit ang tapatang Marcos at Fariñas, ngayon Marcos versus Marcos at parang referee na si Vice Mayor Carlos Fariñas na anak ni dating Governor Rudy Fariñas. Natatawa nga ako in a way na parang I realize life is too short not to have enemies. So, makiusap ka lang na maigi sa kanila, wala ka naman issues. Mas komportable si Kyon na tawagin ang sarili niyang opposition sa Lawag kaysa kay Fariñas. Pero sa nagdaang council session, ang Team Fariñas ang nag-privilege speech sa sinasabi nilang lantarang vote buying. May mayat pa idikwa apo, idikwa, nada, makungkunagatang tibotos, palimet, sikreto at dignidad na basit. Tataha po, at pipila aming na tao, makita tayo na adigtok pila. Makita tayo all around the Philippines at the disqualification, at the show cause orders, the COMELEC and everything. Dito'y province of Ilocos Norte, awang pa'y nakita ni Mesa, get super na rampant vote buying dito'y Ilocos Norte, Mr. Chairman. Pinuntahan namin ang sinasabing lantarang bigayan at nakakita nga kami ng pila sa isang covered court na may mga umaalis na may hawak na envelope at pilahan sa isang bahay na may poster ng Team Marcos. Kinoroborate ng 3 residente ang nangyaring bigayan dahil sila raw mismo ay nakatanggap sa isa sa mga lugar na to. Nasa listahan daw ang mga pangalan nila at Team Marcos ang nagbigay. Hindi naman ibig sabihin kung may poster ako sa mga pilahan ay may nangyayaring kababalaghan. Yun ang masakit kasi every time na lang na may mga kababalaghan dito, ina-accuse sa amin. Pero lahat naman ng magaganda nasa kanila, lahat ng masasama nasa amin. Yun ang masakit na part. Kami, kung alam nyo, dito sa amin, wala kaming linalabas na fake news. Pagkatapos naming i-report ang mga pilahang ito, kinabukasan ay may inaresto ang Lawag City Police na isang babae na bumibili naman daw ng boto para kay Kyon. It's funny that the show cause order is circulating online, but we have not received it. Okay, so we cannot respond appropriately until we receive the official show cause order. Sigurado namang mananatili ang Marcos Dynasty sa probinsya. Magpapalitan lang sila Manotok at ang tita niyang si Cecilia Araneta Marcos sa pagka-governor at vice-governor. Ano post sa panibagong termino sila Sandro at 2nd District Congressman Angelo Marcos Barba. Grabe. Presidente pa rin si BBM. Baka nga sa kanilang lahat ay si Amy Marcos lang ang nanganganib sa kanyang Senate re-election. Ang mga Fariñas minabuti na wag muna raw lumaban ngayon bukod kay Carlos. Sino naman foolish enough to challenge a sitting president, senator, lahat na sila, parang it's not worth it. And I'm very saddened that I have to go through this. But, you know, come what may, you know, I've stood my ground. May 83,000 ang botante sa Lawag City.
Dito ang sentro ng Ilocos Norte at maraming investment ang papasok dito lalo pat Pangulo si BBM. Crucial sa lifeline ng isang dinastiya ang maalis ang mga kalaban nito, maliit man o malaki, kahit kamag-anak pa. Nako. Kudeta ng mga Marcos laban sa isang Marcos. Ganyan ilarawan ni Mayor Michael Marcos Kyon ang eleksyon dito sa Lawag. Mula politika hanggang pamilya, sira ang pangako ng unity. At ang mga tagalawag, pipili sa pagitan ng iniendorso ng dinastiya at ang itinakwil ng dinastiya. Lian Bon. Okay. Dito mo makikita kung gaano ka-traidor ang isang Marcos. No? Kahit kapamilya, kahit kadugo mo yan, tatraidorin ka yan. Alam nyo ba, kung nagagawa nila ito sa hindi nila kadugo, how much more, kung nagagawa nila ito sa kanilang kadugo, how much more sa hindi nila kapamilya. Unang-una, balikan natin yung Ilocos Norte, 1st District at 2nd District. Alam nyo ba, magmula nung bumalik ang mga Marcos sa Ilocos, mula sa kanilang pagka-exile, Fariñas ang naghahari niyan. Pero nung bumalik ang Marcos, syempre, Marcos pa rin yung mga nandyan, nagkasundo yung dalawa na hawakan ng Marcos ang 2nd District, hawakan ng Fariñas ang 1st District. Pero nito lang, 2022. Dahil sa sobrang kagahaman nila, gusto nilang hawakan ang buong Ilocos Norte. So anong ginawa? Pinatakbo si Sandro Marcos sa 1st District ng Ilocos Norte. Ngayon, pati kadugo. Itong si Marcos Kyon na ito, na sa tingin ko, okay naman yung kanyang pamamalakad. Ngayon nga lang sila magkakaroon ng SM dyan, nag-aaway pa sila. But yung implication nito na kung sila nga magkadugo, kung kaya nga nilang taluhin ang mismong tito nila yan eh. You could imagine, ang babata ng mga yan Baga parang high school pa sila, pero ang tinatalo nila ay yung tito nila. Pero kung isipin ninyo, hindi nila basta kayang taluhin yan kung walang abiso or order mula sa tatay. Sino yung tatay? Edi yung presidente. Kasi nga, itong si Marcos Kyon may prinsipyo. Merong pinangahawakang prinsipyo. So, ayaw niyang mabali yun, kaya anong ginagawa nila? Kinukuditan nila, tinatanggal nila, at they would rather support somebody from the outside, kahit anong kulay pa yan, dilawan man yan, basta importante ay tumatalima doon sa interest nila. Kagaya ng nangyayari sa bansa natin ngayon, yung tumulong kay Marcos Jr. na si Vice President Sara Duterte, kinalimutan niya yun. Okay lang na makipag-alyansa siya sa mga dilawan, sa mga rebelde, sa mga puti, talikuran lahat ng mga taong tumulong sa kanya, basta importante mapanatili ang kanilang interest. Yun lang. Kaya natin kinover ito dahil makikita mo talaga yung kaugalian na meron sa dugo ng mga Marcoses, mga traidor.